ang mga resort na malalapit lang, kaya mas marami kayong oras for family fun. Tumitindi ang init ng panahon. Akalain niyong umabot na ng hanggang 38 degrees Celsius ang init nitong nakaraang linggo. Kaya naman ang hot-hot nating mga kababayan nangangarap ng lamig at kaginhawaan. Dagat Bacamo, good news dahil ang maganda at abot kayang beach, hindi hanggang panaginip lang. Buragan? Dalawan? Sir, nasa kaisang po kayo. Nasa kaisang po kayo. Kilala ang Quezon dahil sa kanilang Payas Festival at Pansikagap. Pero marami pa raw silang ibubuga dahil ang mga isla na Malaparaiso ang ganda. Ang white sand ng Boracay at rock formations ng Palawan matatagpuan sa iisang lugar. Ito ang beach na tinaguriang Bulawan. Mula sa Maynila, 4 na oras lang ang ibabiyahe sa daan para mapuntahan ang Quezon. Kailangan lang mag-arkila ng bangka para marating ang isla. Isa ito sa undeveloped beach sa paligid ng Barangay Lipata dito sa bayan ng Padre Burgos. Dinarayo raw ito dahil sa angking ganda ng tabing dagat at nakamamanghang limestone formations kung saan natatanaw ang karagatan ng Sibuyan. Dito sa Bulawan, sobrang nagulat ako dahil hindi ko akalain ganito kalaki yung mga bato, tapos yung sand niya para talagang Boracay. So para sa akin, 2-in-1 talaga siya. Sa halagang 80 pesos per head, pwede ka nang mag-swimming, rock climbing at sightseeing. Talagang enjoy all you can. Pero isa lang ang Borawan sa maraming white sand beaches sa probinsya ng Quezon. Kaya mula rito, tuloy-tuloy ang beach adventure papunta sa bayan ng Pagbilao. Sa bangka pa lang, busog na ang mga mata sa ganda ng mga tanawin. Nariyan ang panoramic view ng mga bundok at sari-saring rock formations. At pagdating sa isla, bubulaga ang kakaibang ganda. Kapansin-pansin ang malinaw na tubig, ang mahabang shoreline, at syempre, ang crystal white sand na dahilan kung bakit ito'y binansagang Islang Puting Buhangin. Kaya maglakad ka lang sa tabing dagat, sold ka na. Nakamamangha rin ang rock formations na yumayakap sa cove na ito. At ang good news para sa adventure lovers, pwedeng mag-trek sa loob ng bahagi ng isla. Balancing. Bakit magaling sa pagbabalanse? Ang isa pang dinarayo rito ay ang cave na kung tawagin ay Kuwebang Lampas. Daanan kasi ito papunta sa kabilang bahagi ng dagat. At tuwing low tide, madali itong lakarin. Talagang kakaibang swimming experience ang hatid nito. Pagkatapos ng mahabang araw, bagamat walang resort at kuryente, maaaring mag-set up ng tent at mag-camping sa isla. Pwede magpalipas ng gabi sa may bonfire. Kinabukasan, tuloy ang beach trip papuntang Mauban. Mula bayan ng Pagbilao, humigit kumulang sa 1 oras ang land travel papunta sa bayan ito. Pagkatapos ng halos 50 minutes na boat ride, mararating ang pinagmamalaki nilang paraiso, ang Cagbalate Island. Ang isla
kanyang Cagbalete ay may haba na halos 17 kilometro at laki na 1,640 hectares. At isa sa dinarayong bahagi nito ay ang Langin. Maliban sa malawak na white sand at mangroves, may kakaibang excitement padala ang pagbisita sa isla dahil lumulubog at lumilitaw ito kasabay ng high tide at low tide. Talaga namang patok ang beach na ito para sa mga gustong mag-relax ng malayo sa syudad. Solong-solo mo ang isla kaya mapa-beach bombing, kulitan, paghaharana, kainan, sayawan o ano pa man. Go, 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 go lang dahil walang pakialaman. Ayun, napakagandang island. Pwede siya para makapag-relax yung mga tao doon. Tara, snorkeling tayo! Sa totoo lang, marami pang ganitong mga lugar sa Pilipinas ang nadidiskubre at unti-unti lang nakikilala. At nakatutuwang hindi na natin kailangang lumayo pa para sila ay puntahan. Lawakan lang ang kaalaman at gumawa ng sariling beach adventure. At ang panaginip, gawin ng makatotohanan. Ang sarap mag-swimming sa beach.